Hindi lahat ng walang laman ay masama at walang saysay. Ang walang lamang libingan ni Jesus ang nagbigay ng saysay sa ating buhay, mga pagsusumikap at pagtitiyaga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay empty. Happy Easter po sa inyong lahat. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. We are Easter people and Alleluia is our song. We are Easter people. Tayo ay bayang naniniwala, bayang tinubos, bayang umaasa dahil si Jesus ay muling nabuhay. We are Easter people. At mga kapatid, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang sentro ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Dahil walang saysay ang lahat kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Kaya nga yung pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa, bagong ligaya, bagong kasiyahan, bagong kahulugan, at bagong dahilan kung bakit tayo nabubuhay araw-araw. Kaya nga po, napakahalagang maunawaan natin that the message of the resurrection is hope. Magandang makita at marinig natin yung gospel. At sabi rin sa gospel na si Maria Magdalena ay maagang pumunta sa libingan, he found out that the tomb, ang libingan, was empty. Mga kapatid, tayo kapag pinag-usapan ang salitang empty or emptiness, ayaw natin yan. Kasi pangit yan, kasi mahirap yan. No? So gusto natin palagi tayong puno. But you know, hindi lahat ng emptiness ay masama. Hindi lahat ng empty ay pangit dahil mayroong isang empty or emptiness ang nagbigay sa atin ng buhay, ang nagpuno sa atin ng pag-asa, ang nagbigay sa atin ng dahilan para tayo'y lumaban, para tayo mabuhay. At yung empty or emptiness na yan is the tomb of Jesus, ang libingan ni Jesus. The tomb was empty. Walang laman. Ibig sabihin, buhay si Jesus. Kaya nga mga kapatid, it is an invitation for us, paanyaya sa ating lahat, no? Na tayo ay pumasok doon sa misteryo ng libingang walang laman. No? Libingang walang laman. Ano ibig sabihin nito? That God was not there. That God is not there.
He is alive. No? Siya'y buhay at nasaan siya sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakahalaga na makita at maranasan natin ang buhay na Jesus, ang buhay na Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng presensya ng bawat isa, sa pamamagitan ng simbahan. Meron nga isang kantang sumikat sa simbahan, no, yung pamagat, Jesus na aking kapatid, punit-punit ang iyong damit. No? Sabi doon na nawa ikay mapasa akin, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. This is an Easter song. Hindi makikilala si Jesus kapag wala tayong mata ng pananampalataya. At kapag bukas ang mata ng ating pananampalataya, makikita natin si Jesus sa ating kapwa, sa bawat isa. Mga kapatid, buhay si Jesus. Buhay ang ating pag-asa. Kaya nga, ito ay magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng tapang para tayo ay humarap sa anumang mga pagsubok at suliranin sa ating buhay. Dahil alam natin, sa pagkabuhay ng Panginoon, hindi nagtagumpay ang kamatayan, hindi nagtagumpay ang kasalanan, kundi ang nagtagumpay ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagtagumpay na si Jesus sa atin. Kaya nga wala na tayong takot, no, na humarap sa mga iba't ibang hamon at pagsubok ng buhay, maging sa kamatayan, dahil alam natin, buhay si Jesus. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Tayong lahat, we are Easter people. At ang Easter people is characterized by hope. Palaging may pag-asa. Kaya anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay, anuman ang pagdaanan natin sa buhay, mga kapatid, huwag mawawalan ng pag-asa. Buhay si Jesus, buhay ang Diyos, na pagtagumpayan niya na ang lahat. At muli niyang pagtatagumpayan ito para sa atin. Again, Happy Easter po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa biyaya ng muling pagkabuhay na nagbibigay sa amin ng pag-asa at kasiguraduhan na kapag kami ay naging tapat sa iyo, kami may buhay na laang bigay mo sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.